Pero yun lang ang Mas okay sinasabi yun. ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Eh, si Kiko nagagalit. Nagagalit si Eh, Kiko. masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko lang sinasabing mali. Para sa akin, mali. Makikita niyo ho ba yung larawan na yan? Isa ho yan sa mga nagurgor doon sa nangyaring ika nga trahedya sa Tacloban. Siguro ngayon naiintindihan na marami sa ating mga kababayan kung bakit merong confidential fund itong si Vice President Sara Duterte nung DepEd Secretary pa siya. Isa ho yan sa mga dahilan para mapigilan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Kasi ho doon pa lang sa mga posting na social media post pa lang ng mga ika nga kriminal na gumurgur dito sa inosenteng bata na to. Saludo, palakpakan natin itong si Chris Lawrence Fabian ha. Palakpakan ho natin. Sinakripisyo ho niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaklase. No? Para hindi na ika nga makadisgrasya pa yung dalawang bata na yun. Hindi natin malaman. Ano yung dalawang bata na yun? Ano yun? Hindi naman magkakaganon yun kung hindi dahil sa kanilang mga magulang. Kung meron dapat ikulong, yung mga magulang ho nila. At yung mga bata na rin pag natungtong na sa tamang edad. No? Kasi apat na buhay ho ang nasayang doon sa kapusukan ng dalawang bata na yun. At isa ho si Chris Lawrence Fabian dyan. Palakpakan ho natin. Napanood natin yung video kaso hindi ko na ho ipapalabas dito dahil napaka brutal ho yung ginawa ng dalawang bata na yun. Ano ho yun kayong magulang ka, meron kang armas na ganun. Minor de edad yung anak mo, hindi naman ba't mo papahawakan ng ganung klaseng mga bagay? Diba? Siguro kung isama mo siya, punta kayo sa isang lugar na kung saan makakahawak siya ng mga ganung klaseng bagay at magagamit niya yung mga ganung klaseng bagay, hanggang dun lang. Pero paglabas ng bahay, magsiselfie ka na hawak mo yung bagay na yun. Aba, may laki problema sa mga magulang nila. Kailangan kung merong makulong, sa ayon ho ba kayo na dapat ikulong yung mga bata, yung mga magulang ng mga batang nakadisgrasya dito kay Chris Lawrence Fabian, no? Nakita ho natin talagang hinarang ho niya. Meron siyang parang mesa, hinaharang niya doon sa pinto. Kaso yung mga batang hindi natin malaman kung anong klaseng pagpapalaki. Hindi naman natin sinasabing perfecto yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Pero bilang isang magulang, alam nyo naman yung bagay na yun, pagka itinutok nyo yun at nakalabit yung gatilyo nun, sigurado may madidisgrasya. Kung hindi yung anak nyo madidisgrasya, makakadisgrasya siya. Paano? Sinusuot niya sa tagiliran niya, biglang na-aksidente. Pumutok yan. Ano mangyayari? Yung anak nyo madidisgrasya. Ngayon ang nangyari, nakadisgrasya. Ang problema dito, dahil kay Kiko Pangilinan, hindi pwedeng ikulong yung dalawang bata na dahil minor de edad. Diba nakita nyo yung mga kababayan? Panahon ni Tatay Digong, disiplinado mga bata. Pumasok sa DepEd si BP Sara, una niyang ginawa, una niyang tinanabaho, yung seguridad ng mga kabataan natin. Hindi sila ma-recruit ng mga makakaliwa, hindi sila yung illegal drugs sa eskwelahan, talagang dapat ma-eradicate yan. Yung mga ganitong klaseng eksena dapat naiwasan. Sa tingin natin, kung si BP Sara pa rin ang Department of Education Secretary. Pero dahil nga gustong magsingit ng 5 billion ng mga magnanakaw na congressman sa budget ng DepEd, doon na ho naganda-hindot-hindot ang departamento. Paalala ko lang dito kay Atty. Michael Powa. Atty., kung meron kang speedboat next hearing, pag mag-uumpisa na ang impeachment trial, magdala ka ha. Kasi itong ating inang kalikasan nagpaparamdam na ho mga kababayan. Ito, sa Palawan ho yan. Aabot baywang ang baha sa Palawan. Ako matindi ho yan ngayong Lunes. Napakatinding baha ho ang sinagupan ng ating mga guro. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ulitin ho natin, anong dahilan ba't nag-impeachment sila ngayon? Para ma-divert. Ganito kasi yan, ang hindi maintindihan itong mga siraulong congressman na to. Diba? Yung naalala niyo ho yung merong nasawing basketball player. Diba? Naalala niyo ho yun? Halos 2 linggo yun ang laman ng balita. Nalulungkot ho tayo ngayon parang yung kanyang universidad na pinaglalaroan parang parang absuelto ho ata dati nga, di ba? Issue yun. Mainit. Di ba? Ngayon merong nangyaring ganito, parang kahit paano natabunan. Yun naman talaga ang ika nga cycle ng balita. Mainit yan, 2 linggo, 3 linggo. Pagkatapos ng 3 linggo, bababa na yan. Sayo sa gusto nila. Unless magkaroon ng matinding development sa mga issue na yan. Sa gayong paraan, mayat maya yan mapag-uusapan. Pero dahil nga ika nga mabigat yung mga issue, pero pagka merong dumating na mas mabigat, yan mapapatungan. Ang iniisip ng mga siraurong congressman, yung mga magnanakaw, mga buhaya, mga adik sa Malacanang, yung issue ng flood control, ganun lamang. Kala nila bukas makalawa tapos na eksena, hindi ho ganun yun. Halimbawa na lang, nag-impeachment tayo, 125 million, sige na, 125 million confidential fund. Naku siya ginamit naman ni BP Sara na para sana maprotektahan itong si Chris Lawrence Fabian. No? 125 million. Tapos habang inahanap natin yung 125 million, yung trilyon na ninakaw, kaya nagkaganyan ang ating mga paaralan. Bakit ika nga, nabasa yung short ni ma'am, kasalanan ng mga nagnakaw dyan sa mga flood control project. Ngayon, banat kayo ng banat kay BP Sara habang yung sambayan ng Pilipino lubog ngayong mga panahon na to. Etong eksena ho na to, yan ho ang new normal sa administrasyon ng administration. New normal ho yan mga kababayan ha. Kung inaakala ho ng ating mga kababayan na pagkapasok ni BP Sara maayos na lahat yan. Kunyari analysis 2020, hindi ho yun. Hindi ho overnight, hindi ho parang eleksyon pagka naipanalo mo ang isang kandidato tapos na ang ating issue sa flood control. Malamang dalawang administration, yung sinira nitong adik administration na to, hindi pa rin ho natin naayos. Yung pagpapatayo ng mga dekalidad na flood control, hindi ho overnight yan. Okay? Panahon ho binibilang dyan. Meron pang bidding process yan. Dito sa administrasyon na to, bidding-biddingan daw.
Diba? Kaya kung inaakala ng mga adik at si Raul ng mga congressman na makakalimutan na sa bayan ng Pilipino yung issue ng mga anomalyang flood control na yan sa mga patong-patong na issue, hindi. Maya't maya, riniremind tayo ng Mother Nature na kailangan huwag tayong manahimik, huwag natin tigilan tong issue na to. Para doon sa mga vlogger ng administrasyon na to, alam nyo na nasa maling side kayo ng kasaysayan. Pero dahil nga mayroong pera, kayo ba naman? 3 digits? Diba? 100,000, 300,000. Yung iba daw dyan, 500,000. Buwan-buwan. Manahimik lang sila ha. O ito, pakinggan nun natin kung ano na nangyari dyan sa pre-trial na yan. At pagkatapos pala ng kay, ano na yan, ng kay Attorney Michael Powas, segue ho tayo dito sa programa nitong si Attorney Ferdy Topacio. Yes, show Topacio. No? Ito. Unahin na ho muna natin ito kay Attorney Michael Powas. Yeah. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung marking natin na sessions. No? So this is the third day of the pre-trial conference. So I think what we can expect is both the defense and the prosecution naman po are trying to expedite. No? Ibig sabihin po nun ay sinusubukan natin talagang matapos sa lalong madaling panahon itong nagiging pre-marking. At we're working on it together. So hopefully naman po, no, maging maganda yung takbo. Nagiging orderly naman po ang takbo since last Thursday pa, nung first day ng pre-trial. So we're very hopeful na matapos natin to. But again, ang dami ng dokumento, no, which is normal for a case such as this. In-expect natin baka hindi tayo matapos ngayong araw, baka umabot hanggang bukas or even Thursday, which is the original schedule naman po of the pre-trial conference. So, tingnan lang po natin, mamaya po, magbibigay pa kami ng karagdagang update sa inyo kung nasa na tayo sa marking. Attorney, may sinabi po kasi si Congresswoman Ministro na may proposal sila na common markings para sa same document. Yung documents ng prosecution, the defense is adopting common markings but pure cross. Yes, because ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful then with the way we do things, it's really the way we do things naman. We want our own documents to be marked kahit na similar yung documents. Ito rin po kasi yung mga dokumento na gagamitin natin during the course of the trial. So yun naman po ay napag-usapan na, naintindihan naman ng bawat bayan kung ano yun. Ano yung reaction lang po dun sa request ng impeachment ng prosecution compelled defense to specify bakit niyo po lista rin yung mga witnesses ng prosecution? Unang-una sa lahat, wala po, sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because, as you know, and you were here that day, halos sabay po kaming nag-submit ng pre-trial brief. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. Sir, gano'n po ka-crucial po itong phase na to para sa, pagpipresenta ng witnesses later on? It's for the orderly conduct of the trial po. Ito pong marking kasi ng mga pieces of documentary evidence. Ito po ay for identification purposes. Meaning, ibig sabihin po nun, minamarkahan natin siya para pagdating ng trial, ang mangyari na lang po ay we will refer to these documents as Exhibit 1, Exhibit 2, para naman po, kaya siya crucial kasi para maging smooth no, yung ating trial. Ginagawa to hindi lang naman po dito sa impeachment court, pati na rin po sa regular court. Ginagawa po talaga. Kaya sanay naman po yung mga abogado natin sa mga ganito ba. Yung follow-up lang doon sa kasi I think kung yung raise kahapon sa pagtatanong na is there a possibility na kaya niyo tinuhay yung ibang mga witnesses nilista is because they might be hostile witnesses? Parang nasa strategy po yun. Sir, whatever legal strategy it is, I'm sure you can understand that we will not disclose our legal strategy. But again, Talagang mga mga media na to, pambihira talaga. Oo. it is a prerogative of either the defense or the prosecution to choose the witnesses and the pieces of documents that they will, or pieces of evidence that they will be presenting. So really, I don't see the issue in that. But again, if they are willing to file the manifestation, tayo po respeto po natin sila, but we will also respond accordingly. No? Because we keep on harping on this issue when in fact, sabay naman pong nagbigay ng pre-trial brief and it's well within the prerogative of each party to identify and present the witnesses that they would like to present. Sir, nagtama din ba yung pwede ang surprise witness with 3 days notice? Sa amin, basta may, sa atin meron naman talaga mga reservations, no? Magkabilang panig. May reservation, marang surprise ha. Yung kinote na naman dito kay Attorney Powa, may surprise ang defense. Surprise. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. No? And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure, number 1, ng order of trial, no? Meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po, para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court, ang ating senator judges. No? At kami din naman po sa defense, kung hiningi namin yun sa prosecution, din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure. Okay? Thank you. Good morning. Good morning. Ayun, palakpakan natin itong si Atty. Michael Po. Pero ang headline ngayon ng media, defense team ni VP Sara, merong surprise witness, anak ng toka. Meron naman palang rules na 3 days, aabisuhan nyo sila na meron kaming ganitong witness, pambihira. Ibang klase ho talaga, lakas mga make news itong mga taga-mainstream media na talaga. Ko lang dito si Chris Lawrence Pabian, no? Dahil ano ho yan, ika nga itong magiging paksa nito si Atty. Ferdy Topacio sa kanyang programa dyan sa SMNI na Yes Show Topacio ha. Mag-subscribe ho kayo dyan sa DZRH 1026 News. Okay. Yan, salamat.
nangyari. Oo nga, Parang Tony. sa Tacloban, ano? Oo. Di ba ano? Captain Territory, America? territory ni ano yun ni Tambaloslos? Oo, talaga, oh. Tacloban. Eh, wala naman dito ano tayo, medieval times. So, lugar niya yun. Lugar niya yun. Pero ang alam kong mayor doon, sino bang mayor? Alam ko dati si Alfred Romualdez. Oh, Kaibigan natin yun, yes, magaling yun. yes, Ang oo. asawa niya ay si... Kring Kring Gonzales. Si Kring Kring. O, Christina. Huwag Christina. naman Kring Kring nung bata pa daw siya. No? Kaibigan natin yan pareho. Opo, yan. Kasi Okay yung naman. anak ni Mayor, naging mayor din yun eh, di ba? Yes, O, yes. mayor siya ngayon. Opo. Mayor Christina Gonzales Gonzales. ay isang Viva artist, di ba? Malapit tayo kay Boss Vic. Opo, yes. Yan. Oo. Nakalimutan ko lang yung pangalan, magandang bata. Medyo chubby lang nga, pero I'm sure mana yung acting skills Ayan. doon sa kanyang ina. At nalulungkot po kami na parang nagiging Amerika to, di ba? Oo, ginaya. Parang ganun eh. Ito mabigat. Ito ang kinakataka ko, Manang Juvie. Opo. Bakit may mga warning signs na pala na nagpo-post na yung dalawa na ang tawag pa nga sakit ng sarili niya si Schwarzenegger eh. Ala. Parang Terminator eh ha. Hindi, nakakatakot kasi mga bata ito, mga minor de edad na Pero kung meron nung ika nga magaling na Department of Education Secretary ngayon na kung saan talagang maging yung mga guro sinasabihan na pagka meron na mga ganyan yung mga estudyante nyo nasisilipan nyo na wala ko kasi di ba nga si Angara bata niya si Sergey Bolivar Undersecretary si DepEd siguro iniisip lang ito si Angara mga malita. binigay na nila yung intensyon nila publicly na may gagawin sila. Bago yung eskwela pala ay hindi ganun ka-secure yung campus. Siyempre, hindi ko naman sinisisi yung eskwela kasi wala namang insidente sa atin ng mga ganun, di ba? Tama. Yung katulad sa Amerika. Sa Amerika, alam mo, pag pumunta ka, medyo mapapailing ka So, sa Manang sobrang Jubes. higpit. May metal detector, high school. Yes, yes. May metal detector ang mga gate ng mga eskwela doon at may frisking. Tinitingnan yung mga gamit ng mga estudyante para pumapasok ka sa Senado o sa House of Representatives. Mas okay May metal yun. detector. Wala hindi naman tayo violenteng kultura natin. Tama, di ba? tama. Minsan may mga nagsusuntukan sa eskwela, di ba? Pinipigil pa. Ano pa? May violence tayo pero usually ang mga violence natin eleksyon, di ba? Yes. Pagka-eleksyon kaya nga may gun ban kapag eleksyon, di ba? Yeah. Merong mga paghihigpit kahit sa mga miyembro ng militar at kapulisan, di ba? Hindi ka pwede magdala ng baril kahit ikaw ay police, active duty unless you are in full uniform. Yes. At syempre undercover ka, di ba? Opo, yes, Oo. yes. Oo. Tatakpan yung dulo ng baril nila para hindi Hindi ba ano yun, di ba? yun. Pagka bagong taon yun, di ba? Bagong- Tinatakpan. Di ba? Minsan tinatakpan. din, ginagawa rin ngayon. Ganun ba? Opo. Hindi, Sa amin mahirap kasi naman ganun yun. eh. Mahirap naman yun nakatakip yung dulo. Kasi yung unang putok doon, syempre hindi magiging Hindi accurate mabilis, yun. Oo. oo. Kailangan naman ng ating pulis ay they can bring their weapons to bear naman pagka kinakailangan. Opo. Oo. Anyway, dahil po rito ay nagkaroon ng panibagong debate Yan. doon sa yung Republic Act 9344, yung Yes. Justice and Welfare Act. Yes, Ito po oo. yung palaging pinipintasan na batas ni Kiko Pangilinan Aha. na naging parang absuelto na daw yung mga menor de edad na below 15. Yes. Yan na absolutely walang criminal liability. Ayaw na ayaw niya masaktan ng mga bata. Parang ganun eh. Hindi, actually, noon pa ako tutol dyan. Pero yung 15 to 18, bibistahan muna magkakaroon ng preliminary hearing kung saan ay titingnan if they acted with discernment. Yes. Okay? Ang ibig sabihin, kung alam nila yung ginagawa nila ay krimen o masama. Opo. Itinaas actually yung threshold. Kasi ang dati, ayon sa ating pagsasaliksik, na inutos ko lang naman doon sa anak ko, si Attorney Jose Arturo III. Okay. Dati po kasi matagal ko nang napag-aralan yung RPC, syempre medyo baka nalimutan na natin. Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa sapagkat under the revised penal code, yung provisions po sa mga Ng Petrang Garapata. Anong klaseng ano to? Nakadisgrasya. Marunong ka nang humawak ng ganon. Tapos hindi ka pwedeng ikulong ganon. Pambira, merong maliho dito sa ano na to, dito sa sistema natin na to, sa bagay important. Ano, waling-waling is life. Waling-waling is life. Waling-waling is life. Walang hearing in aid of legislation para obligahan na yung mga eskwelahan na maglaan ng metal detector para sa kanilang mga pumapasok sa eskwelahan. Walang ganon. Waling-waling is life pala, sorry. Waling-waling. Importante yung waling-waling. child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Liability, Okay. oo. Yung 9 to 15, meron po yung criminal liability if they acted with discernment. So, kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos. Ako feeling ko nagdodroga yung dalawa na yun. Feeling ko na. Nagdodroga yun. Malamang sa malamang. anyos, 12 anyos, may ginawa Yeah. kang act that constitute is defined as a krala mo na ang ginagawa mo ay mali. Ayun. O tama, bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be adjudged guilty or not. Okay. Yun pong panghilinan lot, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay Hindi pwede. walang criminal liability. Absuelto. 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, ito na lang,
wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific eh. 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam na natin 13, yan. hindi mo ba alam na pag pumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, Alam masama na yung yan. krimen, yung pambihira naman. Alam na yan, Di ba, sir. Oo. elementary pa lang, tinuturo sa Tinuturo atin na yan, yung yes. 10 mandamiento. Di ba? Opo, The 10 alam na commandments. Thou shalt not kill. O, di ba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, di ba? Dapat yung tinuturo nila habang maaga talaga. Yung basic, siguro yung Basic yung pwede. estafa. Opo, Medyo yan. komplikado yun, yung false pretenses. Complex legal complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Oh, pero yung pagpatay, pag built in yun eh, di ba? Di ba? Sa bahay Oo. pa lang, tinuturo na yun eh. Ang aga naman, happy 1.1 Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat Salamat po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 Alam years mo old, na, alam mo alam na mo eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na Oh, yan. wag mong gagalawin yan, di sa'yo yan, di ba? Opo, Oh. opo, alam na yan. Oh, wag kang mananakit, hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya Ay, tuturo na talaga. Dapat bumalik na tayo doon sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam niyo ba sa amin, yung akyat bahay, Yes. nagugulat yung iba, sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo, may pumasok at binuksan yung gate nyo from inside. Eh, ang access ng bahay nyo lang, Liit. ang meron lang bintana, yung banyo, and liit. Oh, kasi yung bata Eh, doon. kano bata ang inuutusan? Kasi Yun. nga, yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi, Yun. na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil Opo, kasi opo. under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, may civil liability. Yes, Oo. opo. Pwedeng panagutan yan, pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Pangilinan. Ayan. Kung pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may, discernment, di ba? Pag below 15. Yes, okay? yes, oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, Oh. below 13, walang criminal liability. 13, And above. teenager na yun, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. At tinuruan na yan Opo. ng religion Good sa good manners and right, Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Basic, basic. At least alam na niya. Nakakatakot to sa totoo lang. Ano yung paaralan niya? Dapat sana, lalo na hindi naman tayo Amerika, tayo Kristiyanong bansa. Di ba? Tapos, hindi natin malaman ang nangyayari. Adik kasi Na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa Pero o Tony, kahit- libel, siguro, di ba? O, kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede naman nagot eh. Kaya nga Pwede. dapat, pero, Hanggat maaari, kaya kanyang opinion tayo at dapat Opo. namang galangin yun kasi dati nga sa batas 9 di ba? Opo. Pero yun lang ang Okay sinasabi yun. ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Eh, si Kiko nagagalit. Nagagalit si Kiko. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko lang sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero Okay. isa lang ako sa milyon. Ha? Hindi ko sinasabing mali. Pero baka mali. Ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Oo, baka marami siyang matagal alam na rin mali. Kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Aha, Kung yun yes. na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng mga Opo. kabataan. Eh, ba't ayaw niya? Yun ang mabigat Naging dito, worse eh. nga ngayon eh. Oh, yes, definitely. Ito. Ayun ang bad news yung nangyari sa Yeah. Tacloban. By the way, happy Opo. 1.3 thousand. Hi, thank you guys. Naman para pampabalanse naman. Okay. At mawalan kayo ng gana sa lunch. Eh, ito naman ay good news. Good news. Good news. Okay. Oh, dumami. Ang alin? Ito, totoo. Tingnan natin. Oo. Dumami ang good communist. Aray ko. Bakit? Oh, ba't communist talaga? Hindi, dumami ang mga mabubuting komunista. Di ba may kasabihan? Ayun, tay? Oo. Di ba may kasabihan? The only good communist is a dead communist. Oo, di ba? Oo, di ba? Pagtepok na, syempre. Ganun naman talaga, di ba? O eto, may Okay. sa noon, mga kasama. Sige po. Mayroong nalagasan na naman ang mga rebelde. Yo, Yeah. ganda balita Sa niyan. ating bansa, 50 years na. 50 years na itong insurgency na to. Walang katapusan. Tayo na lang Oh. ang may significant na communist insurgency sa buong mundo. Sa buong mundo. Ah. Tayo na lang, oh. Okay. Pero ibinalita po, at ito ay good news. Si Brigadier General Siegfried Tumalado ay Ayun. nagbalita na yung 403rd Infantry Brigade Aha. sa isang enkwentro ay nakalagas ng dalawang Gandang balita. MPA. Ay, by the way, happy 1.6 thousand live viewers. po. Oh, Maraming thank you salamat. for watching us. Thank you. Ito ay sina alias Wando. Wando. Ang kanyang tunay na pangalan ay Edward
Pantandon alias Wando Okay. at si Romeo Manpinsahan alias Kakoy at Yuman. Iyon. Yuman, di ba? Ibig sabihin ng tao. Yuman. Oo. Baka iba yan. Oo. Baka hindi Hinahanap ko yan. agad, baka hindi itong alias Ka Eric, eh. Kinabahan ako eh, ha? Oh, wala nyo, wala nyo. Wala na si Ka Eric dito. Wala na. Ano na yun, nagbalik loob na yun. Balik loob Oo. na, yan. At nagkaroon pala ng unang engkwentro ng alas 11 ng gabi Opo. sa Sitio Tagiptip. Alam mo ba kung saan yung Sitio Tagiptip? Hindi po. Ako rin, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Oo. Okay. Nakita ko lang dito eh. Tagip-tip pa lang yan. O, sige. Oo, at pagkatapos po ng enkwentro Ayan, okay. na nagresulta po sa pagkamatay ng isang miyembro ng NPA, Oh. eto nga si alias Wando ay nakuhanan siya ng isang M16 na Oh. rifle. Yan. At saka si Romeo rin, siya ba? O, si Romeo, oo. At pagkatapos pong mapaslang si Romeo alias Kakoy. Iba naman yan. yung alias Kokey, di ba? Oo. Iba naman yun, ano? Nasa House of Representatives Sounds- yun, no? sounds like lang yun. Alias Kokey, di ba? Si Kakoy at si Human. Ayan. Sino ba yun? Alias Kokey na yun, ano ba? Parang Kokoy. Parang kaboses Yan, na alam Kokoy. yan ng Okay. mga tagapalit natin. Alalalala. Kung sino si, alam mo ba yan, Victor? Kung sino si alias Kokey? Ala. Si Terry Dun. Malaki yung mukha. Si Kokoy. Okay, attorney, ito Okay, na. at nakabawi din ng ilang mga high-powered firearms, mga bala at mga personal below yung Yun. napakatakatakot na mga propaganda na nagsasabing hindi naman daw kailangan ng 16. Nakalagay na nga sa konstitusyon. 2/3 of Ibig all the sabihin- members. Ang daming dahilan. Kaya may nakakulong, kaya Tigas. merong absent, kaya may ganito. Dumidiskarte pa yung si Bongo ay maharas na naman ng isang ICC warrant na palagi Oh. natin sinasabing walang kabuluhan yan dito sa Pilipinas. Yung isa naman Ayun. si Senator Marcoleta ay binabantaan ng pag-aresto. Tinakot na si Joel Villanueva. Tinatakot yung mga bilyarang investigasyon sa BIR. Napakarami. Alam nyo po, ang ending nito, para lamang lahat ng gobyerno hindi na umaandar. Ang ginagawa Hindi lamang pa nila isa nagtatrabaho, lamang actually. para i-impeach lamang. Yun lang ang trabaho nila ngayon. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yoto Pasyo. Ating oras Alas ng 10:30. ng Okay. Akalain mo nagagalit siya. Bakit po? Bakit daw hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay ng depensa sa prosekusyon ang kanilang estratehiya? Abay, teka muna. Saang planeta na kung ikaw ay either defense o prosecution ay ibibigay mo sa kalaban yung strategy mo? Hindi ba mali. confidential yun? As long as hindi nakaka-violate ng rules ng Opo. due process, talagang ikaw ay hindi mo ihahayag ilalatag sa kalaban Parang sikreto mo Siya yan naman, eh. oh, para naman siya. Ang problema po kasi, Sikreto mo yan eh. oo nga eh. Oy, happy 2,000 live viewers sa YouTube. Ayan na, oo. Kasi po, ang problema dito sa mga prosecutors, tignan nyo. Opo. Yung mga house prosecutors. Bukod siguro kay Lorna Kapunan, halos walang trial experience yung maya. Sino mismo ba nag-trial? I don't think so. Parang hindi rin eh. Oh, si Laila de Lima, election law lang ang ginagawa niyan dati. Opo. Oh, yun ang mga house prosecutors. Sino ba bang house prosecutors? Si Ridon, ewan ko, palagi ko may konting trial experience yan. Oo. Ang pinaka-extensive diyan si Lorna. Ayan. Natatawa nga ako kay Lorna Kapunan eh. Sabi niya, bakit daw hindi umiyak si Pia Cayetano? Di ba parang kinukutsa nila umiyak si Pia Cayetano? Oh, hindi. Kung ako yung nasa kalagayan niya, baka mapaiyak din ako sa stress eh, di ba? Babae pa naman yun. Hindi, di ba kasi nga Opo, nagkaroon ng nung parang nagkabarilan. Oo, yes. Binaril bakit ng pader. kukutsain mo yung kapwa mo kung naging emosyonal? Ha? Hindi, may anak siya, syempre, may O pamilya syempre, hindi, ang akin lang, sinasabi ni Lorna Kapunan, ba't daw hindi niya inayakan yung 30,000 na EJK victims? Unang-una, Kenko yung statement. Nasa yung 30,000. Ang tagal niyo na sinasabi, hindi nga malaman kung anong exact number eh. 30,000, 36,000, 25,000. Pinagluloko niyo na kami eh. Hindi, may nagsabi sa akin, hindi naman daw totoo yung mga nasa picture eh. Kaya nga, di ba meron pa Ano na yan? booking? Ha? Opo. Sinabi, anak daw niya yun, napatay yung pala buhay. Buhay. Niloloko O, diba? tayo. Style Rizon Tiveros yan eh. Manufactured evidence. Hindi, gusto lang makapunta ng dahig, yun lang yun. Oo, eh pagka Oo. na-booking sila, ang mangyayari sila, tumba sila sa Hague. Ay, Sa sa Hague. Hague. Oo. Anyway, alam mo, ang dami nang nagdedare sa kanila. 30,000, nasaan ang pangalan? Give me the names. Hindi mo pwede ba sasabihin 30,000, 36,000. Pangalawa, Aha. alam mo kasi, Yes. ang problema kay Lorna Kapunan, maraming umiiyak dahil sa kanya. Bakit Yung naman? mga sanggol sa kami mga batang paslit, alam mo ba nakikita si Lorna Kapunan? Oo. Ay, naiiyak. Bakit naman Ewan maiyak? ko, hindi ko alam. Balita ko Totoo lang eh. yan. Oo. Basta nakita niya, Pangit eh. Grabe, yung iba Oh nga my God. nangangailangan pa ng counseling eh. Yan, so, imagine naman. Na-trauma. Ayan. Pambira. Oh, anyway, Napasigaw. Oo. eto, sinabi ng Secretary General Yes. ng Senado, akalain mo, eto, ako Anong napapakamot talaga ako sa mga abogadong ito na hinahayaan nila yung kanilang mga bias ay mag-color sa kanilang opinion na hindi naman po sila counsel de parte. Ibig sabihin, dapat sila nasa gitna. Kaya nga di ba Balanse lang nag-trial dapat. Opo. to prevent surprise? Ayun. Sabi niya, pwede pa daw surprise witness. Ha? Surprise witness sa impeachment trial basta 3 days before eh sabihan lang. Oh. Kasi daw, ito katuwiran niya. Pwede daw kasi sa rules of court. Pwede ba yung ganun? Sorpresa lang? Kaya nga, although nasa rules of court, pwede naman po. Pwede naman. Oh. Pero, Oh. you have to remember, suppletory lamang. Suppletory. Oh, happy 2.2k live viewers. Maraming salamat thank po. you po. Ayan, sa YouTube tayo ha. Hindi po conclusive ang rules of court sa impeachment court. Hindi katulad sa trial court. Opo. Oo. Ano ibig sabihin suppletory?
supplement lang kung walang sinasabi na ibang rule, Aha. yun na mag-a-apply. Mhm. Ngayon, we have to remember na sa trial court, anong pinag-usapan sa trial court, di ba? O, kung criminal case, sinong pumaslang, di ba? Ah, Sinong yes. sumuntok, sinong sumaksak, sinong nagnakaw, sinong nakabangga, Tama. kung reckless imprudence, kung civil, dapat bang i-annul ang marriage, dapat ka ba magbayad, may Aha. utang ba, magkanong interest, etc. Valid ba yung sanla? Dito po, iba po ang pinag-uusapan sa impeachment court. The impeachment of impeachable officers at dalawang elected na officers lamang ang pwedeng ma-impeach. Yung iba siyempre appointed yung mga heads and members of constitutional bodies like the COA, di ba? Opo, yes. COMELEC yan, ombudsman yan ang mga subject to impeachment. Hindi naman elected yan. Dalawa lamang ang elected officials na pwede ma-impeach. Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Ayun. We have to remember, hindi po pinag-uusapan dito sinong nagnakaw, sinong nakabangga, di ba? O kahit sinong pumatay ng isa, dalawa, tatlo, apat na tao. Opo. Ang pinag-uusapan ba rito, dapat bang matanggal ang isang halal ng 32 million na Pilipino? Di ba? Hindi ngayon, ano? So Yan. yun ang problema Attorney. dito. Hindi po basta-basta na dapat kung anong nakalagay doon sa rules of court, kung yan Oo. ikasasama ng function ng impeachment court, yan na ang gagamitin mo. Alam mo kung bakit ginagawa nila to? Yes. Hindi pa rin sila ngayon sigurado. Ang prosecution ay hindi pa rin sigurado sa kanilang ebidensya. Aha. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng ebidensya kaya gusto nila Aha, opo. ay pwede ang surprise witness. At kinakatigan naman sila nitong Secretary General na ang pumili dito, handpick dito, nung grupong inagaw yung leadership kay Cayetano kasi gusto nung agawin yung leadership para nga kontrolado nila ang impeachment. Halatang halata po kayo mga kasama. Konting swabe naman. Oo. Pag na-impeach ba yung ating Vice President sino naman ang tingin nilang pwedeng ipalit ng ganun-ganun lang? Hindi, Masakit yan hindi Napag-usapan material yun. sa ngayon. Ang aking pinag-uusapan kasi nga, pero tama ka, may puntos ka. Ah. Yun bang ipapalit nila? Ganon ang kumpiyansa ng taong bayan. Kita niyo yung survey. Happy Hindi nga 2.4 thousand live viewers. Hindi nga. Kaya nga, Oo. ang magbigat dito, lahat ng diskarte. Kita mo, sinasabi ni Delima. Yung, alam mo si Delima, yan ang tinutukoy ni Jose Marichan. Noong siya ay kumanta ng Beautiful Girl. Ayun ba? Kaya maraming nababaliw dyan si Jonel. Oo. Ay, hindi, attorney, kasi ako naman ay biktima rin ng karumal-dumal na pagpatayan. Kaya nga, ibig sabihin, yung aking... pagpatay, anong koneksyon naman? Hindi, yung family ko, isa rin sa... Yun nga, hindi naman totoo na ganun-ganun lang napapatay yung mga pulis kung wala namang Yung police, impeachment pinag-uusapan natin. Hindi, ang point ko lang naman, attorney. Hindi, wala. Tapusin ko muna Sige, yung puntos sige, ko. sige. Ito sinasabi ni Dilima. Oo. Ang layo naman ni Dilima. Bakit ba pagka lumalabas si Dilima, parang nga, morbid? morbid masyado yung ano ko naalala ko Sinisingit mo. Anyway, Oo. Sige po. Ito sinasabi na naman ni Dilima, pwede pa daw silang magsampina ng dokumento. Oo. Kaya kinukontes siya ni Attorney Sheila Sison. Teka muna, naka-file na eh. Bakit mag-iimbestiga na naman kayo? Diyan po kitang-kita hanggang ngayon mahina ang kaso ng prosecution. Hanggang ngayon gusto pa nila ipagpatuloy ang investigasyon. Ang tagal-tagal nyo nang iniimbestigahan yan. Di ba nagre-reklamo na nga kami? Matapos? Bakit ba Oo. ginawa nyo ng mini trial? Yang investigasyon, yung determination ng probable cause sa House. Kinonvert ninyo into a mini trial, ang haba-haba. Tumanggap pa kayo ng testimonya ni Madriaga na lumabas naman palang kamoting kahoy na may ulalo, di Hindi ba? pala Oo. totoo yun. Oo. Ngayon, final nyo na. Ibig sabihin, pag final nyo na, nakadetermine na kayo ng probable cause, Opo. confident na kayo na yung ebidensyang ipadadala nyo sa Senado ay enough, sapat para ma-convict si VP Sara. Ngayon, mag-iimbestiga ulit kayo. Ngayon, gusto nyo pang maglagay ng surprise witness. Another trial na naman? Oo, kaya King Koy, happy wala na. 2.5K live viewers. Thank sa you, guys. YouTube. Ay, salamat po. Yun Salamat ang po. aking kinababahala dito. Ben, nandito naman si Ben. Ben Dalo. Si Ben, nandiyan na naman. Nakikita ko na naman ang kanino ni Ben. Ben Dalo. Ang problema nga kasi, very malleable yung Secretary General kasi nga, yun ay handpicked. Ay. Ang lahat ng nangyari sa Senado, sinasabi ko sa iyo, ay Opo. for two reasons lamang. Lahat ng kaguluhan, pagsuspindi ng Sergeant at Arms, pagsugod ng NBI, pag-imbestiga kay Marcoleta, panag-imbestiga kay Cheese, ICC ni Bongo, yung tinatakot si Bato, pag-imbestiga sa mga Villar, all of these things, dalawa lamang po ang purpose niya. Number one, para itago yung kapwitan nila na pagnanakaw nilang 1 trilyong piso. Trilyon. Yan ang totoo. Higit. Yan Para ang itago totoo. yun. Number two, para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayan. Lahat ng mga asong ulol ng administrasyon, si Mel Santa Maria, yung mga so-called legal experts, mga legends in their own minds lang naman, ang dami na nasasabi, baka naman pwedeng hindi 16 kay ganito, kay ganito. Nandun na nga sa So, konstitusyon. parang lumalabas, sir, sila lang ang bahala sa lahat, parang ganun Kaya na lang? nga. Wala na ibang pwedeng kumilos? Yun nga gumawa ng konstitusyon si dating Justice Ascuna, sinasabi na Opo. 16 kasi nga super majority kasi hindi dapat basta-basta nagtatanggal ng
elected na Yun. siya, lalo na kung Yun. president o vice president. Hindi basta-basta yan. Ginawa nilang pwede, pero mahirap. Hindi madali. Otherwise, wala nang gagawin. Yung Wala mga na. magkakalaban sa politika, kundi impeach ang isa't isa. Di ba ga? Hanggang Oo. kailan nila gagawin yan? Kaya Napakatagal na guys, ang tagal na. Yan ang malaking problema dyan. Oo. Okay, in the meantime, na Ngayon na nga mga kababayan, bibitinin ko kayo. Kayo kung gusto matapos siya ang ano na yan, programa nitong si Atty. Ferdinand Topacio, punta lang ho kayo dyan sa Yes Yes Show Topacio. Yun na nga, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Alin natin Pilipinas. Palpak talaga yung batas niya nitong si Akiko Pangilinan.